Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, official na po, pinayagan po ng Malacanang, ito pong mga official po ng executive branch na dumalo po sa pangatlong pagdinig, mga kabida, ng Committee on Foreign Relations, dyan ho sa Senado, this coming April 10, 2025, okay? Nauna na pong sinabi po ni Senate President Cheese Escudero, mga kabida, na hindi na po kailangan po ng sabpina para puwersahin po itong mga executive officials na dumalo po sa pagdinig. Although, napansin ko po na baka meron na pong initial agreement, ito pong Malacanang at ito pong Senado. Kaya nasabi po ni SP Escudero po, mga kabida, na hindi na po kailangan yung sabpina, Although wala ho siyang nabanggit na mga names, pero importante doon na sinabi po niya, ito pong si General Nicolas Torre III. Ang sabi po ni SP Escudero, kailangan hong dumalo po ito. Hindi pwede na hindi ho dumalo. Okay? Kumbaga, siya yung special guest po dyan sa Senate Committee on Foreign Relations. Okay? In demand na guest resource person po, mga kabida, Kasi nung first hearing, sa kanya po nakuha yung mga findings, ng naturang komite. Although sa kanya halos lahat yung findings. Unang-una, yung hindi ho pagbigay ng due process kay dating Pangulong Duterte, Okay, yung kanya hong kahilingan ng dating Pangulo na makausap yung kanya hong anak na kanya hong abogado, of his own choice, hindi ho napagbigyan. At yung pagbisita po ni VP Sara po, mga kabida, para po sa kanyang ama, hindi din pinagbigyan. At yung preparasyon ng PNP, okay, bago ho mahuli po itong si dating Pangulong Duterte, kumbaga, mas advanced yung kanilang preparasyon bago ho dumating yung diffusion notice coming from the Interpol. Okay? Kumbaga, meron na pong advance information po itong PNP. Okay? Na baka ho anytime soon, maglabas po ng warrant of arrest po itong International Criminal Court, mga kabida. Kaya, yun po yung rason kung bakit may mga drills, may mga CIMEX, ayan. Although, dininay po nila yon na para po kay Digong, okay, it was just a simple simulation exercise, mga kabida, lalong-lalo na po dyan ho sa Davao City, sa Davao City International Airport. At yung sinabi po na 7,000 police personnel na i-deploy, okay? Although dininay din yan ng PNP. Pero isang paghahanda na ho daw yun para po sa operasyon. Yung sinatawag po nilang Operation Pursuit. Mas kilala po sa Tagalog na Oplantugis, para po kay dating Pangulong Duterte, mga kabida. So, yun po, abangan po natin si General Torre on April 10. Okay. Sa listahan po na nilabas po ng Malacanang, mga kabida, okay, na pwede hong dumalo dyan ho sa hearing this coming April 10, ay pinangunahan po, mga kabida, ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ng DOJ. Tapos ito pong si Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, Chief State Counsel Dennis Arvin Chan, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Philippine Center on Transcrime or Transnational Crime Executive Director Alcantara, Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil. Ito po, Man of the Hour, PNP Criminal Investigation and Detection Group Chief General Nicolas Torre III, Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, Special Envoy on Transnational Crimes Marcos Lacanilao, at dalawa pong opisyal po, mga kabida, ng Securities and Exchange Commission na si RJ Bernal at Ferdinand Santiago po. Meron lang po akong napansin po dito sa listahan po, mga kabida. Nawala yung pangalan po ni DILG Secretary John Vic Rimulya, At ito pong si Defense Secretary
Gibo Chodoro, at yung isang general ng Philippine Air Force na gusto sanang isabpina mga kabida ng Committee on Foreign Relations. Hindi ho sila naisali po dito sa mga pangalan po ng mga dadalo this coming April 10. Ano kaya yung rason? Kung bakit po of all the people na gusto hong imbitahin po mga kabida ng komite, itong tatlo wala po, Okay? Hindi natin alam kung meron bang mga conflict engagement or appointments, ito pong tatlo, kaya hindi ho makadalo this coming April 10. Pero mas maganda sana kung andun yun sila, itong tatlo mga kabida. Lalong-lalo na po, ito pong si Secretary Junvic Rimulya at saka ito pong si Air Force General. Okay? Now, yun po. Ang mangyayari po this coming April 10, kung maalala po ninyo mga kabida, nung pangalawang pagdinig po, nung April 3, nilangaw po yung hearing po ni Senator Amy, kaya nagalit po ito at challenge mga kabida itong mga opisyal. Tinawag po niyang duwag, dahil sa nagtago ho sa executive privilege. Okay? Alright, okay? Yung rason kasi ho kung bakit wala kong dumalo mula sa executive branch, dahil ho doon sa letter po mga kabida na ipinadala ni E.S. Bersamin po kay S.P. Escudero at saka kay Senator Amy Marcos. Ang grounds po nila doon is because of the executive privilege at saka ito pong potential violation po ng sub judice rule, Kaya hindi ho nila pinayagan po itong mga opisyal po nila, mga kabida. Kaya yun, medyo frustrated po ito pong si Senator Amy. Kaya ang ginawa po niya, gumawa po ng sabpina. Okay? Pinirmahan po mga kabida ni SP Escudero, subalit hindi nga naipadala doon po sa mga imbitado. Kasi sa halip po, ni-refer po ni SP Escudero mga kabida doon po sa kanila hong legal department. Okay, parang ano po yun unusual, Kasi may mga previous proceedings po mga kabida, mga precedents, kung saan po ay pagdating ho sa issuance of subpoena, agad-agad man talaga, Kumbaga, from the request, dediretso doon po sa Sergeant at Arms para ho sa implementation. Pero this time, medyo naiba po, kasi ho, kailangan po pong i-review. Okay? Baka ho daw magkaroon po ng constitutional crisis, mga kabida. So anyway, yun yung pasya. It's, na po water under the bridge na po, Dahil ho, yun nga, nagpasya na po itong Malacanang na payagan po itong mga opisyal po nila, although selected, na dumalo po mga kabida dyan ho sa Senate hearing this coming April 10. So, abangan na lang po natin ito, Okay? Ang gusto ko pong abangan, ito pong si General Torre, Parang nanggagalaiti po itong si Senator Alan Peter Cayetano, Okay? In fact, umabot po sa point, although joke lang ata yun, na kung sakali ho daw maglabas po sila ng subpoena, pwede po ba daw ipahuli ni Senator Cayetano kay General Torre, yung si General Torre mismo. Kasi ho, very effective daw itong si Torre pagdating ho sa arrest, Mantakin nyo, dalawang high-profile figure po mga kabidang kanya kong hinuli, in just, hindi nga umabot na isang taon, mula sa pag-aresto po kay Pastor Apollo Kibuloy, mga kabida. I think last August ata yun, 2024. Okay? Tsaka itong pangalawa po, itong si dating Pangulong Duterte, mga kabida. So, yun pa lang, yun, effective na po, Kaya siguro na-promote po itong si General Torre bilang 2-star general. At by the way, gusto ko lang ding i-congratulate ito pong si General Torre kahapon, Kasi ho, kabilang po siya doon po sa mga bagong mga major generals, mga kabida, na ginawaran po ng parangal ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos doon po sa
palasyo po ng Malacanang. Kitang-kita ko yung mukha po ni Torre po, ano? Napakasaya po mga kabida. Yung kanyang smile sa mukha, ano? Okay? Yung kanyang mga mata na parang napaka-happy talaga, no? Doon po sa kanyang natanggap na promotion, ano? Yun pala yung dahilan, no? Yun pala yung key, yung susi, ano? Kailangan manghuli ka ng mga high-profile figure para makuha mo yung 2-star general po mga kabida, ano po. Pero hindi ako nagsabi niyan, ha? Yung mga netizens, okay? Yun lang daw yung susi, para ma-promote ka. And most likely, pag tuloy-tuloy po itong gagawin po ni Torre mga kabida, manghuli po ng mga high-profile figure, baka po maging chief PNP po ito, ano? Okay? Malay natin, ano po? Okay? So, yun lang po. So, anong tingin po ninyo dito ho sa pagpayag po mga kabida ng palasyo po ng Malacanang na dumalo yung kanilang mga opisyal, ano? Sa tingin nyo ba, meron bang pressure mula sa Senate? Okay? Kaya pumayag po ito or siguro nirespeto lang po siguro ng Malacanang yung katungkulan, yung mandato mga kabida ng Senado, ano? Which is yung oversight function po nila, no? To conduct investigation in aid of legislation.